Pilga ay tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ito na inulunsad natin hanggat hindi binabasura ni BBM yung Alteration Law, hanggat hindi pinatanggal yung isa-isa at saka yung VAT, hanggat hindi niro-rollback sa halagang 55 pesos per liter ang presyo ng petrolyo. Tuloy-tuloy na mataas ang presyo ng langis. Wala nang mga super na papasada ng pinasalamuhan. Ngayon po, ang paraan at ang panahon para ipakita ang magkakaisa sa mga super na ini-struggle na babaan ang presyo ng langis. Buckle up mga motorista, kasado ng isa na namang malakihang patong sa presyo ng gasolina. Inaatake pa rin kasi ng Iran ang mga oil facilities sa gitnang silangan. Pero bukod sa petrolyo, mas malapit sa sikmura ang susunod na apektado. Ang bigas, nagbabadya na rin daw sumirit ang presyo. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Tataas pa nga presyo ng diesel, posibleng umabot sa 130 pesos kada litro sa susunod na linggo. Gasolina papalo na rin daw sa higit 100. Presyo ng bigas namumuro na ring tumaas pagpapatupad ng price cap. Sa imported rice, pinag-aaralan na ng DA. Ayuda pa more, higit 21 billion pesos ikinasa para sa subsidiya at infra projects. Exclusive assets ni Candaba Mayor Rene Maglangke at anak frozen na. Exclusive din budget insertion ng partido ng mga Romualdez noong 2025, umabot umano sa halos 6 na bilyong piso. Isa pang exclusive, DICT. Halos wala pa rin daw kibo sa hacking incident sa eGov app. One down, Alex Ayala pasok na sa round of 32 ng Miami Open. At may album na, may music video pa, bagong era ng BTS nagsimula na. Posibleng umabot sa 130 pesos per liter ang presyo ng diesel at higit 100 sa gasolina sa susunod na linggo dahil pa rin yan sa gyera sa Iran. Patuloy kasi ang pag-atake ng Tehran sa mga oil facilities sa gitnang silangan. Narito ang agenda report ni Laika Cuevas. Mga oil refinery naman sa Haifa, Israel ang tinarget ng Iran sa ika-21 araw ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon sa Energy Ministry ng Israel, hindi naman ito nagdulot ng significant damage pero nagkaroon ng disruption sa kuryente. Sa kabila ng seri ng drone at missile attacks ng Iran, kampante pa rin ang Israel. I can tell you, Iran today has no ability to enrich uranium and it has no ability to produce ballistic missiles. We are continuing to dismantle these capabilities. We will crush them completely, down to dust. Tinawag ding fake news ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na Israel umano ang pasimuno ng gyera sa Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Come on. Si US President Donald Trump naman, hihingi raw ng karagdagang $200 billion para sa opensiba. The war is almost over. Why is the Pentagon going to ask Congress for an additional $200 billion? Well, we're asking for a lot of reasons beyond even what we're talking about in Iran. This is a very volatile world, and the military equipment, the power of some of this weaponry is
unthinkable. You don't even want to know about it. Oh, you could end this thing in 2 seconds if you wanted to, but we are being very judicious, and it's a small price to pay to make sure that we stay tippy-top. Dumipensa rin ang Secretary of Defense ni Trump. Anya, it takes money to kill bad guys. Para sa agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel. Tila may awkward moment si US President Trump at visiting Japanese Prime Minister Sanai Takaichi sa Washington, D.C. Nagbiro kasi ang American leader nang tanungin siya ng reporter kung bakit hindi niya sinabihan ng US allies tungkol sa balak na pag-atake ng Israel at Amerika sa Iran. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? Right? You know, he's asking me, do you believe in surprise? I think much more so than us. Higit 2,000 Amerikano ang namatay nang atakihin ng Japan ang US Naval Base sa Pearl Harbor sa Hawaii noong December 7, 1941. Kinabukasan, nagdeklara ng giyera ang Estados Unidos kontra Japan. Pinabubuksan na ng European Union ang Strait of Hormuz kung saan dumaraan ng 1/5 o 20% ng langis ng buong mundo. Nanawagan din ito ng moratorium sa mga pag-atake sa mga energy facilities sa Middle East na pinangangambahang magpapataas pa sa global oil prices. Inanunsyo rin ng EU na magbibigay ito ng 450 million euros o $521 million in humanitarian assistance para sa gitnang silangan. The situation in the region is extremely serious. It is causing great instability, suffering, and growing risks far beyond the region itself. And this is why we need de-escalation and maximum restraint, the protection of civilians and civilian infrastructure. Nasa kalsada ang mga PUV driver kung hindi para mamasada, kundi para magprotesta. Sa ikalawang araw ng transport strike, muli silang nagpasaklolo sa gobyerno. Wala na raw silang kinikita dahil sa mahal ng gasolina. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian, live nag-uulat mula sa Mendiola. Ched, gaano karami pa ang dumalo sa pagkilos? Corina, hindi lalagpas sa 4,000 ang dumalo kanina sa protesta ng piston mula pa sa Welcome Rotonda hanggang dito sa Mendiola. Hindi lang yan mga tsuper o operator ng piston, kasama na rin ang mga commuter at ilang mambabatas ng Makabayan Block. Walang balak promeno sa welga ang grupong piston at iba pang mga progresibong grupo hanggang dinggin ng Marcos Jr. administration ang kanilang mga panawagan. Welga ay tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ito na ilulunsad natin hanggat hindi binabasura ni BBM yung Ultra-Regulation Law, hanggat hindi pinatanggal yung isa-isa at saka yung VAT, hanggat hindi niro-rollback sa halagang 55 pesos per liter ang presyo ng petrolyo. Bandang 1:00 ng hapon, nagtipon-tipon ng mga rallyista kasama mga tsuper at kabataan sa Welcome Rotonda. Kasabay ng pagmarsya nila ang ilang jeep na may placard na nakikisa rin sa welga. Ang tsuper na si Eduardo halos wala na raw kinikita dahil sa laki na naggastos niya sa gasolina. Sa kanyang ruta na Baclaran, Divisoria, bawas na rin daw ang mga namamasada. Malaki po ang epekto sapagkat sumirit na po ang presyo ng diesel, umabot na po na mahigit 100, masandaan. So ibig sabihin, ang kinakarga namin diesel, halos yung kinikita namin sa maghapon, nagiging pera namin, halos sa diesel lang napupunta. Wala na pong naiuwi sa aming pamilya. Present din sa protesta ang ilang miyembro ng Makabayan Block. Nanawagan si Kabataan Party List Representative Rene Co sa mga commuter na makiisa sa laban ng mga tsuper. Tuloy-tuloy at magtaas ang presyo ng langis. Wala ng mga tsuper na papasada ng silang lahat. Ngayon po, ang paraan at ang panahon para ipakita ang magkakaisa sa mga tsuper na ini-struggle na babaan ang presyo ng langis. Mula sa Rotonda,
nagtungo ang mga grupo sa Menjola para mas marinig umano ng palasyo ang kanilang mga hinaing. Handa raw sila makipag-usap kay PBBM kung papayagan. Kung papayagan na tayo hanggang doon sa gate, Malacanang mismo sa gate 7 at gusto niya makipag-usap, hanapin natin siya para malaman niya yung kumplito kalagayan ng pamamayan. Base sa obserbasyon ng PNP, mas marami ang dumalo sa ikalawang araw ng protesta. Ang rally na po nito na naganap kanina lang po ay naging peaceful naman po at na-manage naman po namin yung traffic dito po sa area po ng Welcome Rotonda. Bagamat sinabi ng Pisto na tulad kahapon, naparalisa ang ilang ruta sa Metro Manila, wala naman daw natanggap na ganitong ulat ang mga otoridad. Sa Menjola, pagbasura sa old deregulation law at taas sahod para sa mga manggagawa ang panawagan ng mga grupo. Corina, sabi kanina sa atin ng Piston, maaaring magkaroon ng mas malawak na pagkilos ang transport sector, kasama na dyan ang mga TNVS driver at ilang tsuper. Yan ay pinag-uusapan na raw ng ilang mga grupo na nagpahayag na nais silang magpakita ng mas malaking puwersa. Corina? Chad, may pahayag na ba ang Malacanang tungkol sa protesta? Malinaw ba sa kanila ang mensahe o hinihingi ng mga grupo? Yes, Corina, kanina naglabas ng pahayag ang Malacanang kaugnay sa malawakang protesta ng Piston. Ayon sa palasyo, ngayon ay panahon daw ng pagkakaisa at pagtutulungan. Batid naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang hinaing ng publiko kaugnay ng epekto ng gulo sa Middle East. Pinagtutuunan daw muna niya ng pansin ang pagtulong sa sektor ng transportasyon. Hiling ng Malacanang sa lahat, pag-unawa at tiwala sa desisyon ng pamahalaan at sa pagsisikap nitong balansehin ang pagtulong nito sa mga commuter at mga tsuper. Corina? Maraming salamat, Chad Gatchalian, nag-uulat ng live mula sa Mendiola sa Maynila. Namumurong tumaas pa ang presyo ng bigas dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng langis. Yan ang babala ng grupo ng mga magsasaka. Batay raw sa kanilang monitoring, nagmahal na ng humigit kumulang 3 piso kada kilo ang lokal na bigas sa ilang lugar. Sumirit naman sa 64 hanggang 70 pesos per kilo ang imported rice. Dahil dyan, pinag-aaralan na raw ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng price cap sa imported rice na nasa 50 pesos kada kilo. Makakausap naman natin ngayon si Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Roque. Yes, magandang gabi, Corina. Thank you for having me. Yes, ma'am. So ito na nga po, nagbabadya at medyo kinakabahan na ang mga tao tungkol po sa supply at presyo ng basic commodities. Sabi nga po ay bigas maapektuhan na rin, natataas ang presyo. Ano na po ang estado ngayon? Okay, dito sa basic necessities and prime commodities, no, ito yung mga produkto na hawak na kontrolado ng DTI ang presyo. We have no price increase for the basic necessities and prime commodities for the next 30 days. So, pero yung mga ibang companies nag-inform sa amin na up to 60 days wala po silang price increase. But at least for the basic necessities and prime commodities, up to 30 days po, wala tayong price increase dito. Kailan po nagsimula yung 30 days? It ends po on April 16. So, nag-usap po kami ng March 16. And yung 30 days will be... Tapos yung iba, may mga ibang manufacturers and ibang industries that said na up to 60 days po ang inventory nila. Ayun. Pagdating po, espesipiko sa bigas, ano po ang nalalaman natin? For bigas, we defer to the DA, no, to give us direct that. Okay, Secretary Roque, yes. Okay, linisin muna natin ang ating linya. Babalikan po namin kayo, Secretary Roque, kasi importante po itong ating pinag-uusapan. Magbabalik po kami with Secretary Roque ng DTI sa ilang saglit.
Inutusan ni PBBM ang Budget Department na maglabas ng mahigit 21 billion pesos para protektahan ang mga Pilipino sa hagupit ng jumbo oil price hikes. Sa nasabing halaga, 2.49 billion pesos ay para sa fuel subsidy ng Transportation Department na tutulong sa PUV drivers. Nasa 18.65 billion pesos naman ang ilalaan sa DPWH para tuloy-tuloy ang infrastructure projects at kabuhayan sa buong bansa. Maging ang Bureau of Customs hindi nagpapahuli sa pagkilos laban sa epekto ng krisis sa Middle East. Binubuo na ng ahensya ang Anti-Hoarding Task Force para tiyaking walang magtatago ng supply ng langis. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Mas hihigpitan na rin ng Bureau of Customs ang pagbabantay sa oil importations ng bansa, partikular na sa volume ng langis na nakaimbak sa mga oil depot. Sa gitna ito ng hoarding issues na posibleng umusbong dahil sa shipping disruptions dulot ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Customs Assistant Commissioner Vincent Philip Marunilla, sa ngayon ay wala pa silang namomonitor na red flags o irregularities, pero hindi na raw nila hihintayin pang magkaproblema. Kung kaya't ipinag-utos na anya ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagbuo ng task force na tututok sa ganitong mga kaso. Makikipag-ugnayan daw sila sa Trade at Energy Departments para rito. These inspections will be in the guise of the exercise of the Commissioner of its visitorial powers. So we will look into the depots that are containing imported petroleum products, look at their volumes and see, of course, if their distribution plan is in accordance with what we need right now, no? And that there are no hoarding or taking advantage of the situation that country is undergoing. Meron din daw consultations kasama ang oil importers para mapagplanuhan kung paano sila matutulungan. There will be more stricter enforcement, of course, of some measures that we will be undertaking in terms of making sure that there are no under declaration in terms of volumes, that the volumes that are actually declared for the Philippines are really going into those depots, and that so that we can also help the other government agencies have a more accurate data on our oil supply. Isa ang Pilipinas sa most vulnerable countries sa epekto ng Middle East crisis dahil net importer ito ng pagkain at enerhiya. Pero kumpiyansa ang BOC na matutugunan ng kaukulang mga ahensya ang kahaharaping mga problema. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Balikan natin si Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Magandang gabi po muli, Secretary. Yes, magandang gabi, Corina. Thank you for having me. Okay, so kanina na-establish natin na ito pong mga negosyante ay nangako po ng 30 to 60 days reprieve na hindi sila magtataas ng presyo. Ito po ay dahil na rin po siguro sa alam po nating lahat na mayroon pa silang inventory, hindi po ba? Yes. Yes. Yes, tama po yun. They already have, these products have already been with them Kasi mga processed meat, processed products, let's say sardinas. So meron na po silang inventory. Ayun, okay. After 30 to 60 days, ano po ang contingency plans naman ng gobyerno para hindi naman sobrang sumirit ang presyo ng mga bilihin? Yes, tama po yun. Actually, I met with them, with the manufacturers, especially those that are part of the basic necessities and prime commodities products last March 16, and they assured that there will be no price increase for this basic necessity and prime commodity product. Okay, but after the 60 days, meron po tayong balak gawin para hindi po sobra ang pagtaas? Yes, actually, we will be talking to them every 2 weeks, or if not, if example, biglang may. Kasi we have a really close communication with them, no? And I really talk to even the owners already of these companies to make sure na we really closely monitor itong mga pagkain na to, especially itong basic necessities and prime commodities.
Ayun, okay. Kasi kailangan pong, ang mga tao po, kailangan pong parang magplano ba para i-budget kung gaano kalaki ang itataas para mapagkasya po nila. So kami po tama po yun. yes po ma'am. So we will continue to coordinate with you at makikipag-ugnayan tungkol po sa presyo after 2 weeks. Ano po. Maraming salamat. Maraming salamat, Corina. Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Yes, thank you. Dumepensa ang Malacanang sa hindi pagsalubong ni PBBM sa mga OFW na umuwi muna dahil sa krisis sa Middle East. Abalaman sa maraming trabaho, ipinag-utos daw mismo ng Pangulo ang paglapag ng daan-daang Pilipino sa Villamor Air Base para mas mapagaan ang kanilang pagbabalik bayan. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Nasa Economy and Development Meeting si PBBM nang lumapag ang government-chartered flight kahapon sakay ang higit 300 Pilipino mula sa United Arab Emirates. 153 OFWs kasama ang 140 nilang kamag-anak at 50 pang stranded na mga Pinoy ang dumating sa Villamor Air Base. Ito ang pangatlong chartered flight ng pamahalaan ayon sa Department of Migrant Workers. Nang matanong ang Malacanang kung bakit hindi sinalubong ng Pangulo ang mga OFW, abala raw siya sa mga usaping polisiya kabilang ang rehabilitasyon ng Marawi, edukasyon at infrastruktura gaya ng Unified Grand Central Station na layong pagkonektahin ang mga train station mula LRT 1 hanggang MRT 7. Nakipagpulong din si PBBM kay Bhutan Prime Minister Sering Tobgay. Ito raw ang unang beses na nag-host ang Malacanang para sa isang Bhutanese leader. Ang Pangulo rin daw ang nag-utos na sa Villamor Air Base na lang ang arrival area ng repatriates para mas mabilis ang immigration processes ng mga OFW. As of March 19, nasa 1,400 OFWs at kanilang dependents ang nakauwi na sa ilalim ng whole of government repatriation efforts simula March 5. Una ng kwenasyon ni VP Sara ang umano'y kakulangan ng aksyon ng gobyerno kaugnay ng krisis sa Middle East. Sa pinakahuling kasagutan ng palasyo rito, nasaan daw ba ang bise nang unang pumutok ang gera? Hindi raw ba at wala siya sa Pilipinas? Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Suspendido ang PAL flight sa ilang destinasyon sa Middle East hanggang April 30 dahil pa rin sa gera sa Iran. Ayon sa flag carrier, kasama rito ang mga biyahe mula Maynila patungong Dubai at Doha. Giit ng PAL, prioridad nito ang kaligtasan ng mga crew at pasahero. Maaari naman mag-rebook ng libre, mag-convert ng travel credits o humiling ng full refund ang mga apektadong pasahero. Exclusive government projects, posible raw ihinto ng mga kontratista sa gitna ng jumbo oil price hike. At trailer ng Spider-Man Brand New Day nagtala ng bagong record. Susunod yan sa agenda. Ipina-freeze na ng Court of Appeals ang mga bank account, insurance policy at Land Cruiser ni Candaba Mayor Rene Maglangke at ng anak nitong si Macy. Pero ang mas matindi ang pagsulpot ng mga petroleum companies ng anak na ginamit umanong layering para itago ang tunay na daluyan ng pera. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Hannah T. Kinatigan ng Court of Appeals ang petisyon ng Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang assets ng mag-amang Maglangke.
Yan ay sinakandaba Mayor Rene Maglangke na kamakailan ay isinailalim ng Sandigan Bayan sa preventive suspension at anak niyang si Macy Monique Maglangke. Isang insurance policy at Land Cruiser ni Mayor Maglangke ang ipina-freeze. Nasa 6 naman ang frozen bank accounts ni Macy. Si Mayor Maglangke ang 98.65% owner ng Global Crete Builders, ang kumpanyang nakakubra ng higit 3.4 billion peso worth of infra projects mula 2018 hanggang 2025, ayon sa AMLAC. May naitalaring mga checking in-issue ng mga kumpanya ni Sara at Curly Discaya papunta sa Global Crete, pero hindi pa dinidisclose ng AMLAC kung magkano mga ito. Unusual para sa AMLAC ang malaking encashment ng Global Crete ni Maglangke na sa loob ng material period sa resolution nasa lagpas 2.8 billion pesos umano. Malayo ito sa naitalang 702.7 million pesos na encashment ng kumpanya sa loob naman ng 7 taon. Pagdating sa anak niyang si Macy, siya ang pangulo ng MBB Global Properties na itinala ni Lacson sa isang privilege speech noong September 2025. Ang kumpanyang ito ay iniuugnay din sa Global Crete. Una nang ibinalita ng BNC na tila naging daluyan ng pondo ang MBB ng Global Crete, ayon na rin sa AMLAC. Ayon sa open source, nirecall si Macy bilang labor attaché in New York sa gitna ng flood control scandal investigation ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson nitong nakaraang taon. Sa pagsusuri ng AMLAC, bumuo siya ng 2 kumpanyang engaged sa importation ng petroleum products sa Pilipinas at operasyon ng ilang gas stations. Yan ang Fuel Tech Petroleum OPC at Global Macy Petroleum OPC. Posible raw na ginamit ang mga korporasyon na ito para i-layer ang transactions ni Macy. Lumobo raw ang kabuuang halaga ng transactions ng Fuel Tech ng humigit kumulang 115.5 million sa kabila ng capitalization nito na 1 million pesos. May hiwalay ding kahina-hinalang transaction patterns na naitala ang AMLAC sa Global Macy. Isang bank account ng Global Macy ang ipina-freeze, habang 2 naman sa Fuel Tech. Mula pa Enero, naka-preventive suspension si Mayor Maglangke kaugnay ng Malampaya Fund Scam, ang anomalya sa umano'y diversion ng pondo ng gobyerno na para sana sa typhoon victims, pero napunta sa bogus ng mga NGO kaugnay ni Janet Lim Napoles. Co-accused doon si Maglangke at nahaharap sa 97 counts ng graft at malversation of public funds. Hiningi ng BNC ang komento ng pamilya Maglangke kaugnay ng freeze order, pero wala pa silang sagot sa amin. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionario News Channel. Kinwestiyon ni Navota City Congressman Toby Tiangco ang umano'y halos 6 billion pesos na halaga ng mga proyekto ng Tingog Party List sa ilalim ng 2025 budget. Sa district representatives daw kasi dapat ito ibinibigay at hindi sa partido. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Sangkatutak daw ang insertion ng Tingog Party List sa BICAM ng 2025 national budget. Base sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, mahigit sa 70 projects ang umano'y nakapangalan o proponent ng Tingog Party List sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Katumbas ito ng mahigit 5.9 billion pesos. Kabilang dito ang ilang road projects sa Cebu, Batangas, Bulacan at iba pang parte ng bansa. Ayon kay Navota City Congressman Toby Tiangco, katakataka at dapat itong ipaliwanag ng mga kinatawan ng Tingog. Dahil imbis na ang mga district congressman ang proponent, ibinigay umano ito sa grupo. Kung pagbabasihan ang transparency platform ng DPWH, hindi lahat ng mga nakalistang umano'y BICAM insertions ng grupo ay na-implement. Bagaman kasama sa 2025 GAA, hindi raw ito naibaba for procurement. 3 nakaupong representative ng Tingog sa Kamara. Kabilang dito ang asawa ni dating House Speaker Martin Romualdez na si Yeda Romualdez, anak niyang si Andrew Romualdez at si Representative Jude Asidre ng kasalukuyang may girian sa pagitan ni Navota City Congressman Toby Tiangco dahil sa aligasyon ni Tiangco na may suhulang naganap sa botohan ng impeachment case ni VP Sara noong nakaraang taon sa Kamara. Ayon kay Asidre, kinakailangan maglabas si Tiangco ng ebidensya. Sa mensahe ni Tiangco sa Billionaire News Channel, sinabi niyang tanging mga pumirma sa impeachment lang daw ang nabigyan ng budget para sa infrastructure projects na ipinasok sa BICAM noong nakaraang taon. Mismong si resigned Congressman Zaldi Curao ang may pakana nito na anya ay paniguradong alam ni former House Speaker Martin Romualdez.
Giit ngayon ni Tiangco, dapat nang bilisan ang pagdinig sa panibagong impeachment complaints laban kay VP Sara para makapag-focus na rin ng Kamara sa isa pang mas mahalagang issue, ang oil crisis. Kasalukuyan pa naming hinihintay ang sagot ni Asidre at ng Tingog Party List kaugnay sa umano'y budget insertion. Para sa agenda ay Saya Mirafuentes. Abante. Hindi masasayang ang pinagpaguran. Kahit bilang na ang araw ng ICI, tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na nasa kamay na ng Ombudsman ang mga ebidensya laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Ian Maghanoy. 11 araw na lang ang bibilangin bago tuluyang mabuwag ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo ni PBBM para imbestigahan ang flood control scandal. Una nang sinabi ng komisyon na hanggang March 31 na lamang ang kanilang operasyon dahil natapos na raw nito ang kanilang mandato. Kahong-kahong mga dokumento at digital files ang na-turn over na rin ng ICI sa Office of the Ombudsman. Nasa Sandigan Bayan na ngayon ang kaso ni former Senator Bong Revilla Jr. na dawit sa umano'y maanumalyang 92.8 million peso flood control project sa Pandi, Bulacan. Dawit din sa iskandalo ang tinaguriang BGC Boys at ang flood control royalty couple na sina Sara at Curly Discaya. Damay din sina Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Wala pa umanong big fish na nahuhuli. Pero para sa liderato ng DPWH, nagawa pa rin ng ICI ang panagutin ang mga sangkot. I think ang importante kasi dito is yung lahat ng mga ginawa ng ICI, yung kanilang mga dokumentong nakuha, yung mga reports na galing sa DPWH, yung mga testimonyang nakuha nila, lahat yan ay kailangan maipasa, makonsolidate, maipasa sa Ombudsman. No? So, I think dun tayo nakafocus ngayon. Nakatakda namang pag-usapan ng Ombudsman at ng DPWH ang pinakabagong listahan ng mga makakasuhan kaugnay sa flood control scandal. And ang importante ngayon ang hinihintay ng mga kababayan natin, yung mga kasong ifa-file. So, yun, abangan na lang natin yun. May meeting ako kay Ombudsman Boying Remulla next week. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng Ombudsman. Abangan na lang daw ang karagdagang kasong isasampa sa korte. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Billionario News Channel. Naka-wait and see mode ngayon ang construction sector habang sumisirit ang presyo ng langis. Inaasahan na rin kasi ang pagmahal ng mga materyales na magdudulot pa ng pagkaantala sa mga proyekto. Narito ang exclusive agenda report ni Che Sulit. Pinag-iisipan na raw ng mga kontraktor na ihinto muna ang kanilang mga proyekto sa gitna ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon yan sa Philippine Constructors Association. Apektado rin kasi ang supply chains dulot ng disruption sa Strait of Hormuz habang nagpapatuloy ang krisis sa Middle East. Maging ang mga proyekto ng gobyerno, ayaw na umanong kagatin ng mga kontraktor sa ngayon. Ayon kay PCA President Engineer Jerry Pancho, luma pa rin kasi ang presyohan na ginagamit para sa bidding contracts. Hopefully nag-update sila ang private and government ng price. Otherwise, wala talaga magiging supposedly gagalaw na yung economy, may momentum na last few weeks ago. Okay na sana, pero with this fuel increase, biglang stand still ulit. Back to zero na naman. Base sa pag-aaral ng grupo, inaasahang aabot sa 30% ang itataas sa presyo ng construction materials. Kabilang dito ang steel, cement at basic chemicals. Increase after matapos yan, another few months pa, padadrag pa yan. So, siguro 1 or 2 quarters pa yung magiging delay ng mga infra projects. Ayon kay Pancho, sa paghinto ng mga proyekto, kasabay nito ang work suspension, kung saan apektado naman ang construction workers. Nitong 2025 na itala ng PSA ang pinakamabagal na GDP growth sa loob ng 5 taon na nasa 4.4%. Matatanda ang nabawasan ang government spending lalo sa infrastructure projects, bunsod ng flood control scandal. Una namang sinabi ni Public Works Chief Vince Dizon na itutuloy na ang awarding ng mga 2026 infrastructure projects ngayong Marso. Ayon sa kalihim, formal na silang nag-request sa Budget Department na ilabas na ang Special Allotment Release Orders o SAROs ng ahensya para sa mga proyekto nito. Ayon kasi sa DPWH Transparency Portal, 2,814 projects pa lang sa kasalukuyan ang nakalista na for procurement ngayong 2026.
Base sa procurement data ng nasabing 2026 projects, nabid out na ang iba as early as December 2025 pero hanggang ngayon, wala pang notice of award o mga kontrata. Ayon sa isang senior DPWH official na tumangging magpakilala, bidding done short of award ang tawag sa mga ganitong proyekto dahil wala pa umanong pondo. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na tila nagkakaroon ng bidding standoff sa pagitan ng DPWH at ng mga contractor. Ayon sa DPWH official, ang bidding standoff ay ang senaryo kung saan kakaunti o minsan ay iisang contractor lang ang sumasali sa bidding process ng isang proyekto. Ang pangunahing dahilan daw ng anyay disinterest ng mga contractor ay ang masyadong mababang presyo ng mga materyales. Dagdag pa ang umano'y expectation ng ilang congressman ng anyay parehong SOP o ang porsyento nila para sa mga proyekto. Panawagan ngayon ng PCA sa gobyerno na bukod sa langis ay tanggalin na rin ang excise tax at VAT sa construction materials. Sana rin daw ay maaprubahan ang hiling na price escalation para tugma ang presyohan ng materyales sa merkado. Handa rin daw ang asosasyon na mas palalimin ang pakikipag-ugnayan sa Department of Trade and Industry kaugnay sa price control para sa side ng mga supplier. Binubuo ng halos 1,500 members ang PCA mula sa mga lisensyadong kontraktor na kinikilala ng Philippine Contractors Accreditation Board. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Aminado ang kampo ni VP Sara ng impeachment case ang pinakamalaking balakid sa kanyang pagtakbo sa 2028. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni Attorney Michael Poa na kapag na-impeach ang bise, automatic din siyang disqualified sa anumang posisyon sa gobyerno. Kaya naman, todo kayo daw ang defense team para ipatindi ang issue sa publiko. Doing all we can to not only protect her legally but even to simplify the issues to the public para maintindihan nila. Sa ngayon, nakatutok daw sila sa legal na aspeto ng kaso at hindi pa iniisip ang susunod na hakbang kung magkakaroon man ng conviction. Don't want to speak for her, but at least from my personal view, the Vice President has always seen the presidency as a sort of destiny. No? So, kung ibibigay sa kanya, nasa kanya. Kung hindi, hindi. So, kami ngayon, we're just focused muna on now. We're not even thinking about the legal strategy after because right now we're focused on winning this thing. Inimbitahan na ng House Justice Committee si VP Sara na dumalo sa impeachment hearing sa March 25. Pero ayon kay Poa, wala pang katiyakan kung sisipot ang pangalawang Pangulo. Nilinaw ng Philippine Coast Guard na wala itong kinalaman sa umano'y kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China sa Sigalot sa Laot. Ayon kay Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, hindi sila kasali sa binubuong Coast Guard cooperation na may kaakibat na joint patrols sa pinag-aagawang dagat. Sinabi naman ni Chinese Ambassador to Manila Ting Chen, 95% complete na ang kasunduan. Mga barko ng Philippine Coast Guard ang madalas mabiktima ng karahasan ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Grammy-winning artist Olivia Rodrigo flexes her Filipino roots. Sa video na pinost ng Vogue magazine, the singer-songwriter whipped up a batch of chicken lumpia and crafted a paloma cocktail with calamansi. Olivia says her grandma used to make lumpia for them every Thanksgiving. Lumpia to someone who's never had lumpia before, they're really delicious and savory and like kind of greasy in the best way. I don't know, it's just like feel-good food. Olivia also finally talked about her upcoming album, which she has been teasing in the past few days. Anya, OR3 is very varied and will explore her joyful side. That's a shift from the angsty and heartbroken feels ng kanyang first two records. The Marvel hype is so real. With more than 718 million views in 24 hours, Spider-Man Brand New Day has easily become the biggest trailer of all time. It took only 8 hours para masurpass ang movie record ng Deadpool and Wolverine na 365 million views.
Natalo rin nito ang 475 million views earned by Grand Theft Auto 6 last year to become the most watched video trailer ever. I-release ang Spider-Man Brand New Day sa July 31st. This comes 5 years after No Way Home, which earned $1.9 billion worldwide, making it Sony's highest-grossing film. Ryan Gosling blends comedy and sci-fi sa kanyang latest film. Is Project Hail Mary worth watching? Alamin sa Agenda Report ni Manny the Movie Guy. Please state your name. Ryan Grace. Iniimbita kayo ni Ryan Gosling to look to the stars dito sa massive, heartfelt, and cerebral space adventure, Project Hail Mary. I'm not an astronaut. This is a story about this impossible mission to save the world. Mula sa best-selling novel ni Andy Weir, ang mastermind behind The Martian, si Gosling ay si Ryland Grace, a middle school science teacher turned reluctant astronaut na nagising nag-iisa on a spaceship suffering from amnesia. Everything on this planet. Gosling's career best, balancing comedic charm with perfect dramatic weight. He carries the first act with enough wit and scientific know-how, pero ito ang talagang scene stealer. And a 3.5 out of 4. Get ready to cry tears of joy, kisses. Para sa Agenda, Manny the Movie Guy, floating in space. Exclusive, DICT, halos wala pa rin daw kibo sa hacking incident sa eGov app. At Crown Princess ng Norway, nagsalita na tungkol sa kaugnayan kay Jeffrey Epstein. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Mega Mall, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lane. Panawagan ng isang eksperto sa publiko, maging wais sa mga gastusin. Bumaba na kasi ang halaga ng piso habang tumataas ang presyo ng serbisyo at bilihin. Yan ang Agenda Report ni Che Sulit. Tipid kung tipid. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, mapipilitan ngayon ang mga Pilipino na maghanap ng dagdag kita. Kasunod kasi ng pagtaas ng presyo ng langis, sumadsad sa historic low ang halaga ng piso kontra dolyar nitong Huwebes, March 19. At kapag humihina ang piso, mas lumalaki ang gasto sa pag-aangkat. Kahit sabihin natin supply side inflation yan, galing yan dahil sa, hindi naman due to higher demand dahil yan sa external factors that are beyond our control. Exogenous factors, yun yung oil, yung gera. Wala tayong kinalaman doon. But the thing is, kasi nandun yung dependencies. Optimistic naman si Ricafort na maiibsan ito ng susunod na hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas na posibleng mag-raise ng interest rates sa paparating na monetary policy meeting. Yung mandate nila, price stability, stabilizing inflation. They would do everything to stabilize inflation, even if it means slowing down the economy. Lalo na pag lumagpas yung inflation sa target nila na 2 to 4% range. Para naman kay Federation of Philippine Industries Chairperson Elizabeth Lee, maaaring makatulong sa exports ang humihinang piso. Pero giit niya, isa itong double-edged sword lalo sa local manufacturers. Para sa mga umaasa sa imported raw materials, mas tataas ang production costs. Pinakaapektado ang micro, small, and medium enterprises na may limitadong kakayahang labanan ng paggalaw ng exchange rates. Sang-ayon dito si Brian Ang, Vice President for Trade and Industry ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sinabi ni Ang, asahan daw ang mas mahigpit na inflationary pressures na makakadagdag sa bigat sa bulsa ng mga Pinoy.
We are fully reliant on importation for fuel, fertilizer, and we also import Indonesian coal for our power plants, which is the base load for all our electricity. So higher USD foreign exchange will definitely have an inflationary hit on all our industries and all consumers. Panawagan ni Ang sa gobyerno, tignan ang bigger picture at isulong ang pagbibigay ng ayuda sa mga sektor na higit na apektado ng krisis. Para sa agenda, Ches Hulit, Billionaire News Channel. Hindi pa rin makumpirma hanggang ngayon ng National Privacy Commission kung may nakompromiso bang personal data matapos ang umano'y hacking ng eGov.ph app noong November 2024. Bagamat nakipagpulong na raw sa kanila ang DICT, kulang pa rin daw ang aksyon ng ahensya ayon sa NPC. Alamin kung bakit sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Hindi pa rin daw matitiyak ng National Privacy Commission kung talagang walang nakompromisong personal data sa alleged hacking incident sa eGov.ph app ng Department of Information and Communications Technology noong November 2024. Ito ay sa kabila ng ginanap na clarificatory meeting ng dalawang ahensya kaugnay ng issue noong March 17. Una na kasing inuulat ng Billionaire News Channel na mahigit isang taon nang naantala ang investigasyon ng NPC sa umano'y hacking, kung saan tinatayang nasa 200,000 Know Your Customer user records ang nakompromiso at ipinagbili umano ayon sa nagpakilalang hacker. Kabilang dito ang full names, dates of birth, addresses at email addresses ng eGov.ph users. Ayon sa mga dokumentong nakuha namin, hindi kailanman sumagot ang DACT sa isinasagawang investigasyon ng NPC mula nang una silang magpadala ng letter of inquiry noon pang December 2024. Para sa users ng app tulad ni Mike, malaking tulong ang eGov.ph platform, lalo na't mas pinadali ang government-related transactions. Pero nangangamba siya ngayon na makompromiso ang kanyang personal data. Since data ko yon, pwede siya gamitin kung saan-saan, for example, for transaction, for scamming. Siyempre yung data privacy ko rin nandun din. Anything na personal sa akin is andun lahat ng mga data ko. Lahat ng mahalagang data sa pangalan ko. And since yung ginagamit ko nga especially sa mga bangko, so yun, nakakatakot siya na makuha or mapunta sa iba. Para kay DICT Secretary Henry Aguda, planchado na ang lahat ng concern ng NPC sa kanilang ahensya. Pero ayon sa ipinadalang pahayag ng NPC sa amin, ngayon pa lang daw naiparating ang additional documents at information na kinakailangan ng komisyon para mas maimbestigahan ang nangyaring insidente. Noong 2024, naghihintay pa rin daw ang komisyon ng official written response mula sa DACT, kaugnay ng mga napag-usapan sa ginanap na clarificatory meeting. Hiwalay na proseso raw kasi ang pagpupulong na ito kumpara sa isang formal written response. Kabilang kasi sa mga impormasyon at mga resibong kailangan ng komisyon sa DACT ang sumusunod. Una, kung mayroon bang KYC o personal information ng eGov.ph users na nakompromiso sa mga alleged hacking incidents. Kumpirmasyon kung mayroon bang unauthorized access, intrusion, or compromise sa network infrastructure ng DACT na sumusuporta sa eGov.ph platform. Mga detalye ng internal investigation ng DACT kaugnay ng insidente at kung ano ang mga isinagawang hakbang ng ahensya matapos ang alleged hacking. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Bukas na sa wakas para sa mga motorista ang isang bypass road sa Mabalacat City, Pampanga na 6 na taon ding natenga. Ang detalye sa agenda report ni Ian Maghanoy. Ang daloy ng trapiko sa MacArthur Highway, sentro ng Mabalacat City sa Pampanga. Bumper to bumper at halos hindi makagalaw ang mga sasakyang dumadaan sa crossing. Pero posibleng maibsan na ang problemang ito ng mga motorista ngayong opisyal nang binuksan ang Mabalacat Bypass Road ng Atlubola. Nung una kaming pumunta ni Mayor Gelb dito, tsaka ni Kong Pogi, tsaka ni Gob Delta, puro damo to, pero napaka-excess, 60 meters lang. No? 6 years, ganun lang. Hindi ko alam kung bakit. No, hindi ko naiintindihan talaga eh. Ang use nitong carrying to for the last 6 years, pambigat ng palay. Yun lang. Hindi raw kasi magkasundo ang mga LGU at concerned agencies sa disenyo ng bypass road sa loob ng 6 na taon ayon sa provincial government. Pagkatrabaho ng DPWH, bawal makialam ang LGU. Kung nalaman lang ng provincial government ito, pwede naman kaming mag-negotiate sa right of way. Kung hindi nila kaya,
Ang nangyayari kasi, kung ano yung mga project ng DPWH, hindi namin alam. Ginagawa na lang, pagtingin namin kulang, kapos, hindi tapos, kulang ang pondo. Kasi hindi naman nila dinadal sa Provincial Development Council. Dapat, Provincial Development Council, tapos yun ang isasabit ng RDC. Pero zero kami. Hindi kami talaga pinakinggan. Kaya nangyari yan. Dinudugtong ng bypass road ang Santa Ines Interchange via Tarlac and Lex hanggang Dao. Dati kasi ay ang entrada lamang ng arko ng Mabalacat ang maaaring madaanan ng mga motorista papasok at palabas ng Dao at Tarlac. Ngayong sumisirit ang presyo ng langis, kumbinsido ang DPWH na makakamenos sa konsumo ang mga motorista sa pagbubukas ng bypass road. Malaki kasi traffic eh. Alam mo, ang Dao ngayon, minsan maiipit ka dyan, 30-45 minutes, baka malasing ka, 1 oras pa. So, ang laking ginawa nito. Sa ngayon, direktang makikinabang sa bagong bukas na bypass road ang Barangay Dolores, Tabun at Atlubola. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Billionario News Channel. Parami pa ng parami ang gumagamit ng electrified vehicle sa bansa sa gitna ng jumbo oil price hikes na dulot ng krisis sa Middle East. Pero ayon sa Chamber of Automotive Manufacturers, matagal na raw trend ito. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga. Mabilis ang pag-arangkada ng electrified vehicle sales sa Pilipinas sa unang 2 buwan ng taon. Base sa data ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Inc. o CAMPI, tumaas ng 67% ang benta sa segment na umabot sa higit 5,700. Isa sa mga nakikitang dahilan na yung pagtaas ng presyo ng petroleum products dahil sa krisis sa Middle East. Pero ayon kay CAMPI President Jing Atienza, hindi na bago ang EV surge na ito. Sa Shift Happens ng Billionario News Channel, sinabi niyang more consumers are now embracing electrified vehicles. There's been some increase, a big increase actually in sales of electrified vehicles. But this has been an ongoing trend since maybe 2 or 3 years ago. You know, maybe 3 or 4 years ago, it was around 1% of the total market. Now it's around 10%. No, it's rapid growth. Aminado siyang malaki ang epekto ng krisis sa car industry, but says much will depend on how long global tensions last. Sa ngayon, hindi raw muna focus ng Auto Group ang maabot ang 500,000 unit sales target, kundi kung paano makakatulong sa gitna ng oil price hikes. At yan daw yung pagbibigay ng option sa mga motorista. Issue pa rin ang charging infrastructure. At para kay Atienza, importanteng magtulungan ng gobyerno at ang pribadong sektor para ma-address ito. Business World Motoring Editor Cap Maceda Aguila agrees. In the case of electrified vehicles, it really cannot succeed without the sign-on of either of these entities. Like we've seen also how the government has, through the years, given friendlier policies to importers of electrified vehicles and stuff like that. So it can't really be a group project though. On the manufacturing side, Atienza is hoping to see more activity, especially given the sector's impact on the Philippine economy. Hopeful din daw ang CAMPI na magkakaroon ng bagong programa para suportahan ang car manufacturing. This early, looking forward na ang CAMPI at industry stakeholders sa Philippine International Motor Show scheduled in June, which is expected to be the biggest yet with 22 participating brands. And like many, they're hoping the global situation settles down by then. Para sa agenda, G. Baroga, Billionario News Channel. A legal win for fast fashion giant Shein. Nireject ng Court of Appeal ng Paris ang request ng French government to suspend the Chinese online retailer. Under scrutiny ang Shein after sex dolls resembling children were found for sale on its site last November. The state initially pushed for Shein's total ban, but later walked that back to suspension. While the appellate court upheld a December ruling junking the request, it ordered Shein not to sell such products anymore without adequate age verification measures. In royal news, Britain's King Charles inaugurated the world's longest coastal path.
May haba ito na 2,700 miles and stretches around the entire coast of England. Named after the monarch, the King Charles III England Coast Path has taken 18 years and 7 prime ministers. Bukod sa trail, Charles also opened a new nature reserve sa Seaford. Meanwhile, bumisita si Prince William sa Bournemouth to check on his charity aimed at preventing youth homelessness. The heir to the British throne also met with local officials and delegates from other projects. The prince launched Homewards in 2023 to create a model to end all forms of homelessness. Alex Ayala umabante sa Miami Open at Arirang is here. Comeback album ng BTS inilabas na. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour sa EDSA White Plains. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. To become the digital gateway in Asia, yan daw ang goal ng Converge sa Pilipinas. Kaya step by step ay pinalalawak nito ang internet connectivity sa bansa. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Ang Pilipinas ay kabilang sa may mabagal na internet sa buong mundo. Batay sa datos ng Ookla noong February 2025, pang 65th lang ang Pilipinas sa may pinakamabilis na mobile internet, habang 58 naman sa fixed broadband. Kasabay ng digitalization drive ng gobyerno para mapalago ang ekonomiya, ang Converge ay patuloy na tinutupad ang kanilang inisyatiba pabilisin ang internet connection sa bansa. We expanded across the regions, strengthened our international connectivity to position the Philippines within the global digital network. In fact, we are so lucky today. Philippines is the middle of Southeast Asia. If you're talking about digital gateway, Philippines should become a digital gateway of Asia. Sa pamamagitan ng paglalagay ng national digital infrastructure sa buong Pilipinas, mapalalakas nito ang internet connection at posibleng mahigitan pa natin ang ibang mga bansa sa Southeast Asia. Kasama ang CEO ng Converge na si Dennis Uy, First Lady Liza Araneta Marcos at DICT Secretary Henry Aguda, pinasiniyaan nila ang bagong bukas na National Data Center sa Angeles, Pampanga. Napakapahalaga po ng ginagawa natin ngayon because this is how we close the gap. Not just for identifying the problem, but by acting on it. Not just by planning, but by building. Not just by promising, but by delivering. AI-ready ang bagong pasilidad na ayon sa Converge at DICT ay mapalalakas nito ang tinatawag na digital journey ng mga Pilipino. Ang Converge ang may kauna-unahang end-to-end pure fiber network sa bansa. Mas mabilis at mas reliable daw ito. 3, 2, 1. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, Benison Estareja ng Pag-asa. Benison? Kurina, mainit ang weekend ng ilan sa bansa dahil pa rin sa easterlies o yung hangin po na nagmumula sa silangan. At dahil sa patuloy pang paghina ng northeast monsoon, posible nang matapos ang panahon ng amihan by early next week at magsimula ang panahon ng tag-init. Sa rainfall forecast po ng DOST Pag-asa bukas, March 21, araw ng Sabado sa Luzon, meron pa rin pong daraang mahihinang ulan. Ito po sa may Quezon Province, Camarines Norte at Camarines Sur, habang sa Linggo, posible pa rin ang mahihinang ulan dulot ng easterlies sa mga lalawigan ng Aurora at Quezon.
Sa mga lalabas po naman para mamasyal ngayong weekend sa ibang bahagi pa ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, paminsan-minsan kukulimlim din ang panahon, subalit wala na mga asahang matitinding ulan. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, ihanda ng payong sa Sabado kung kayo ay nasa may Eastern Samar, Southern Leyte, Bohol, gayon din sa may Northern Mindanao, Caraga Region at Davao Oriental dahil may dadaang mahina hanggang katamtamang ulan doon. Sa Linggo, posible din ng isolated thunderstorms dahil sa easterlies. Dito pa rin sa may Eastern Samar, gayon din sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Zamboanga City, Maguindanao Provinces at Sultan Kudarat. Habang sa ipapang bahagi ng Visayas at Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ang weekend at maliit lamang ang tsansa ng ulan. Base sa ating 3-day outlook, hanggang sa araw ng Martes, tuluyan ang mawawala ang amihan sa Linggo at mapapalitan na ng mas mainit na easterlies na magdadala pa rin ng generally bahagyang maulap na kalangitan. Mas iinit pa sa Metro Manila at Metro Cebu na hanggang 32 degrees Celsius, habang dito naman sa may pinakamainit sa may Davao po hanggang 34 degrees ang ating maximum temperature pagsapit ng tanghali. Ka-weather ngayong March 20, magaganap po ang tinatawag na Spring Equinox o ang pagsisimula ng spring season sa Northern Hemisphere. Ang Spring Equinox, na kilala rin bilang March Equinox, ay isang astronomical event kung saan ang pinakamatinding sinag ng araw ay nakatutok sa equator o yung linya naghahati sa Northern at Southern Hemispheres ng mundo. Ito kasi nagdaang taglamig o winter season, nakatutok ang sinag ng araw palayo ng Northern Hemisphere kung saan kabilang ang Pilipinas. As a result, nagiging mas mahaba ang nararanasan nating nighttime kumpara sa daytime. Ngayong Biyernes, March 20 at exactly 10:46 p.m. oras sa Pinas, magaganap ang Spring Equinox kung saan halos 12 hours ang daytime at 12 hours of nighttime naman sa maraming bansa sa mundo. Sa mga bansang nasa Northern Hemisphere at malayo sa equator gaya ng US, United Kingdom at Japan, hudyat na ito ng pagsisimula ng astronomical spring or tagsibol. Tis the season kung kailan unti-unti nangahaba ang daytime sa Northern Hemisphere at unti-unti ring iinit ang panahon. Dahilan upang matunaw na ang mga yelo at mamulaklak ang maraming halaman. Unfortunately po sa Pilipinas na malapit sa equator at nasa tropics, wala tayong spring season. Subalit mararanasan pa rin naman natin ang unti-unting paghaba ng araw at ang pag-init ng panahon. At yan munang napapanahong balita mula sa Billionaire News Channel. Ako inyong ka-weather, Benison Estarea. Eid Mubarak po sa mga kapatid nating Muslim at happy long weekend. Naghahanda na ang Muslim community para sa Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng Holy Month of Ramadan. Pero ang ilan, tinipid muna ang selebrasyon dahil pa rin sa epekto ng krisis sa Middle East. Yan ang agenda report ni RJ Rosalado. Sa isinagawang bonsahiting Huwebes ng gabi sa Zamboanga City, hindi nakita ang crescent moon sa kalangitan. Kaya nagtipon-tipon ang ilang religious Muslim leaders sa opisina ng Darul Ifta sa Barangay Santa Catalina para pakinggan ang formal na deklarasyon ng pagtatapos ng Ramadan. Nakipag-ugnayan sila sa kanilang mga counterparts sa Indonesia at Malaysia, pero hindi rin namataan ang crescent moon doon. Kaya sa halip na ngayong araw ay bukas na idedeklara ang araw ng Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng isang buwang fasting sa Holy Month of Ramadan. Ayon sa grupong Darul Ifta, obligasyon ng bawat Muslim ang fasting sa buwan ng Ramadan dahil isa ito sa mga 5 pillars of Islam. Of course, it is the most important in the gifts for the Muslim. Kung na-complied nila, very successful sila sa kanyang Ramadan because ito yung pinaka-special month sa buong buhay ng Muslim. Ito ang Ramadan. Ang Eid al-Fitr ay panahon din ng pagbibigayan at kapatawaran. Sa katunayan, isang pribadong individual ang nagbigay ng tig 10,000 piso sa mga pasyente sa Maimbong District Hospital sa Sulu. Hindi na nagpakilala ang Good Samaritan dahil bahagi raw ito ng tinatawag na zakat o obligatory charity sa Islam. Pero paano nga ba pinaghahandaan ng mga Muslim ang Eid al-Fitr sa gitna ng krisis sa ekonomiya dulot ng pagsirit ng presyo ng langis? Si Aling Nuraya, naabutan namin na maagang namalengke para sa selebrasyon. Ayon sa kanya, kung dati ay umaabot sa 10,000 pesos ang kanilang budget para sa Eid al-Fitr, ngayon ay pinagkasya nila ang 7,000 pesos. Ilang kilong manok ba yung binili? Ang binili ko 5 lang kasi for family lang. 5 lang. Medyo nagtitipid po ba kayo ngayon? Oo, kasi crisis. Ang iba naman ay mas piniling maging praktikal at hindi na gumastos para lang may handa. Gaya ni Aling Carla Buklaw na ipapasyal na lang daw ang kanilang mga anak
para makatipid. Mahirap ang ano ngayon. Mahirap ako. Buhay tayo kasi taas na gasolina. Taas na yung bilihin. Taas. Wala. So, parang normal day na lang. Hindi na kayo gumastos talaga. Bilang pakikiisa sa pagtatapos ng Holy Month of Ramadan, pinailawan naman ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City ang City Hall na may mga disenyong nagbibigay pugay sa tradisyon at kultura ng Islam. Para sa agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City. Mayor ng Seoul, tiniyak ang seguridad sa comeback concert ng BTS bukas. Susunod yan sa agenda. Nagpapasaklolo ang mga residente ng 12 barangay sa Bacnotan, La Union laban sa operasyon ng Holcim Cement. Hindi lang daw kasi polusyon at sakit ang kanilang pinapasan. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Balot na ng alikabok ang mga bahay sa Barangay Quirino, Bacnotan, La Union. Ubo, hika, namamagang mata at sakit sa balat ang idinadaing ng maraming residente. Ang sinisisi, ang alikabok at maitim na usok mula umano sa Holcim Cement na nakatayo mismo sa kanilang lugar. Si Imelda Higoy, nangungonsumi na dahil sa haba ng listahan ng gamot na kailangang bilhin para sa kanyang hika at sakit sa puso. Sukin na rin ng ospital ang anak dahil sa hika, sakit sa puso at 3 beses kada linggo na kung magpa-dialysis. Nahihirapan pero kailangan kung saan-saan din kami humihingin ang tulong, lalo na sa financial. Sukin na rin ng ospital si Raymond. Nagtayo siya ng bahay bakasyonan sa tabing dagat na malapit lang sa planta ng Holcim Cement. Sa pagsusuri ng kanyang doktor, nauwi sa sakit ang madalas na pagkalanghap niya ng mga alikabok. Tubigan yung baga ko at na x-ray ako, hindi na find out na yung puso ko ay lumalaki din dahil sa mga dust na naamoy at sa mga alikabok. Marami pang residente ng 12 barangay malapit sa planta ng Holcim Cement ang umano'y pinapahirapan ng kaparehong sakit. Skin asthma or bronchial asthma, meron din minsan lahi-lahi, yung mana-mana o nasilahi yan. Pero meron din yung sinasabing environmental. Ngayon, if you are near the plant, dahil nga ho sa dust and cement, pwede mong contributory factor pa rin ang dust sa respiratory illnesses at saka pwede rin ho sa skin illnesses, mga katikati, mga allergies. Sa naunang pahayag sa media ni Dr. Andy William Mendoza, Municipal Health Officer ng Bacnotan, sinabi niyang may ginagawa ng aksyon ng Holcim Cement tungkol sa problemang kinakaharap ng mga residente. Pero ikinababahala rin ng mga residente ang umano'y pagbaon ng Holcim Cement ng mga toxic waste sa bulubunduking bahagi ng Barangay Ubog at Paagan, Bacnotan, La Union. Ayon sa grupong Save the Beauty of La Union, malaki ang banta nito sa kalusugan ng mga residente. Kaya nitong March 10 ay nagsumite ang grupo ng petisyon para hilingin sa DNR Region 1 na magsagawa ng investigasyon. Nagkaroon na ng inisyal na dialogo ang mga residente, Save the Beauty of La Union, makinatawan ng Holcim Cement at Municipal Government ng Bacnotan. Dito na pagkasunduan na sa loob ng 10 araw, ilalabas ang resulta ng may sasagawang investigasyon. Ang LGU Bacnotan patuloy din daw nakikipag-ugnayan sa DNR para matiyak na sumusunod sa regulasyon ng Holcim at kung mayroon mang paglabag ay hindi raw ito palalampasin. Ayon naman sa Holcim Philippines, suportado nila ang isang transparent at fact-based review ng naturang mga insidente. Nanindigan din ng kumpanya na sumusunod sila sa mga panuntunan ng DNR at LGU ng Bacnotan. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Billionaire News Channel, La Union. Sa sports, off to a good start ang comeback ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa Miami Open. Bukas, haabangan naman ang kanyang pagsabak sa round of 32. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay.
Sinubok agad pero walang back down. Nakipagsabayan si Alex Ayala sa intense 3-set match kontra sa veteranang Aleman na si Laura Sigmund. 6-7, 6-3, 6-3 para makapasok sa round of 32 ng Miami Open. Agad lumamang si Ayala sa unang set dahil sa aggressive baseline game at malinis na shot making na naglagay kay Sigmund sa alanganin. Pero hindi nagpatinag si Sigmund, nakabawi at nakahanap ng paraan para ma-break ang momentum ng isang crucial na game hanggang makabalik sa set. Naging dikit ang laban kung saan kapwa nag-hold ng serve ang dalawa hanggang umabot sa isang nakakakabang tie-break. May mga pagkakataon si Ayala na i-close out ang set pero nanaig ang experience ni Sigmund para makuha ang unang set. Sa ikalawang set, mas composed na si Ayala, maagang nakabreak, kinontrol ang rallies at pinanatili ang pressure. Sa mas disciplined na approach, naiuwi niya ang set 6-3 para dalhin ang laban sa deciding set. Sa huling set, nasubok ang kanyang tapang at tibay na may sunod-sunod na service breaks. Pero mas naging matatag si Ayala sa crucial moments. Nakabuo ng 4-1 advantage bago tuluyang isara ang laban. I think patience was key and waiting for the right moment. I think just focusing on the next point. And it could go either way, so the tension never really releases, you know. And one point could change everything, so I think that kept me going. Especially in matches like these, 3.5 hours, I put everything I have into it. Haharap ngayon si Ayala sa isang pamilyar na kalaban na si Magda Linette. Ito na ang ika-4 nilang pagharap. Huling naglaban ang dalawa noong January 9 sa ASB Classics sa New Zealand kung saan nagwagi si Ayala sa straight sets. Susubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-usat sa round of 32 bukas March 21. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Norway's controversial crown princess finally speaking up about her ties with Jeffrey Epstein. Princess Mette-Marit tells state media she was manipulated and deceived by the late sex offender. She regrets now their friendship and that she wishes she had never met him. According to files released by the U.S. Justice Department, Mette-Marit had frequent communication with Epstein even after he pleaded guilty to soliciting an underage girl in 2008. Noong 2013, the princess even stayed sa bahay ni Epstein sa Palm Beach for 4 days. While Mette-Marit isn't accused of wrongdoings, the royal family's popularity has taken a hit in recent months. Her son, Marius, is accused naman of rape and is on trial. The excitement heats up para sa upcoming Baywatch reboot ng Fox. Nalik kasi ang ilang BTS images from the show. Spotted sa mga ito ang bagong cast wearing the iconic red swimsuits. Nag-post din ng pictures from the set ang isa sa mga star na si Shay Mitchell. The original Baywatch, led by David Hasselhoff, ran for 11 seasons from 1989 to 2001. It eventually became the most watched TV series in the world. Wala pang exact release date ang reboot, but ilalabas daw ito during the 2026 to 2027 broadcast season sa US. At long last, Army, the new BTS era is here. Inalabas na and things have only just begun, my fellow Army. Bukas naman gaganapin ang much-awaited comeback concert ng BTS sa Gwanghwamun Square. Security is tight sa area, with Seoul Mayor Oh Se-hoon visiting the venue to review safety measures. More than 6,500 police officers will be deployed to secure the event, which is expected to draw about 260,000 people. Above all, the Seoul Metropolitan Government will do everything in its power to ensure that this comeback performance of BTS takes place in a festive atmosphere. While safety remains our top priority, we will also respond flexibly throughout the process to ensure the event is held safely, enjoyably, and in a happy environment. Don't worry naman, Team Bahay, because the concert will be live-streamed sa Netflix. Meanwhile, concerned ang fans kay RM who suffered an ankle injury during rehearsals.
Big Hit Music says dahil dito, his on-stage performance will be limited. Sure, gagawa niya ng paraan yun. Oo, si RN pa yun. Oo, hindi ba? May mga medicine naman eh. May mga medicine at saka, wow, this is something that people are really waiting on. Pero hindi kilala ni Willard. Yes, huwag ka magpanggap. Oh no, na-booking si Willard. Sila ba yung butter at saka dynamite? Yan, sila yun. Sila Sample ba nga, yung Willard. kinolekta kong mga soda na may picture nila Jungkook, J-Hope? Oh, alam mo pala Ay, kilala ko pala. You know, they really better come back because ang daming lumalabas ngayon ng mga bago. Di ba yung mga nanalo dyan sa Demon Hunters? Yes. Oh, di ba yung Soda music? Pop. Soda Pop, right? I mean, they should. And talagang meron din naman talagang nadadagdag sa isang singer habang nagkakaedad. Naku naman, bata pa rin naman sila. Ganun pala yung sa Korea, no? Mandatory military training. I wonder how it is to be that popular. Meantime, nagpapasalamat tayo kay Eddie, yung aming executive producer, kasi yung wishlist natin. Natupad. Sabihin mo kung ano yung wishlist natin. Nakita namin yung mga akala namin, natabunan na ng balita ng gera sa Iran. So, nandyan yung flood control scandal, balik ulit sa headlines. ICI, yung pagsasara. Missing sabongeros na lang, kulang. Missing sabongeros na lang ang kulang kasi meron na ulit tayong mga politika at mga exclusive sa mga nakatenga o umaandar na mga flood control projects. So, susunod na lang sa wishlist yung kung sino pa makukulong na big fish. Alam mo, bakit nga ba wala pang nakukulong hanggang ngayon, ano? Baka inaayos yung ebidensya. Nape-pressure na sila habang nakikinig sila sa atin. Well, yan ang pabaon namin sa inyo ngayong weekend. Happy weekend tomorrow. Friday. Happy weekend. Big day sa mga army. Yes, and I heard Korea is all purple for BTS. Sana the Really? Philippines will all be purple also. Ganun ba? Are you a super fan? Hindi naman super fan lang. Oo, si Gigi yung super fan. Si Gigi Javier, shout out, super fan. Basta ako walang alam. Ako medyo. Nagpipilit. Oo. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. Ako naman si Monique Tuzon-Basi. For more news and features, visit our official website, bnc.ph. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.